Akala ng iba, ang Anthropic ay nagtataguyod ng responsableng pag-unlad ng frontier AI para maiwasan ang pagkalipol ng tao. Iyon ang pahayag nila, pero may mas mapanlinlang at estratehikong motibo. Ang isang pandagdigang pagpapabagal ay hindi lang magpapabagal sa pag-usad ng AI, pati rin ang merkado ay babagal na magpapatibay sa mga nangunguna ngayon. Mas mahihirapan ang mga open source na kakumpetensya na maabot ang kakayahan ng Anthropic. Hindi nagkataon ang timing. Noong Mayo 2026, katatapos lang ng Anthropic sa record na pribadong fundraising na umabot sa $1 trilyong bago maghain para sa paglilista bilang pampublikong kumpanya. 3 araw matapos, naglabas ito ng ulat na nagsabing maaring di na makontrol ang AI at hinimok ang mga gobyerno na pag-isipang pabagalin ang industriya. Para sa iba, ito ay pag-iingat. Para sa iba, tila estratehiyang kunwari ikaligtasan nito. Kabanata 1, ang kill switch. 1 linggo lang para yanigin ang AI industry. Noong Mayo 28, 2026, nagsara ng ikawalong round ng pamumuhunan ang Anthropic mula nang lumitaw ito noong 2021. Tinaya ng Altimeter, Dragoneer, Green Oaks at Sequoia ang halaga ng kumpanya sa halos $1 trilyong, isang nakakagulat na halaga. Sa papel, mas mataas na ang halaga ng kumpanyang wala pang 5 taon kaysa JP Morgan Chase na mahigit 2 siglo na. Ilang araw matapos, sinabi ng kumpanya sa mga regulator na plano nitong maging publiko bago matapos ang 2026. Ang paglilista bilang pampublikong kumpanya ay magiging isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng merkado. Wala pang napresyohan. Dumating ang malaping balita noong Hunyo 4, inilabas ang ulat na When AI Builds Itself. Isinulat ito ni Marina Favaro na namumuno sa Anthropic Institute at Jack Clark, co-founder ng kumpanya. Malinaw ang kanilang babala. Ang mga AI system ay papalapit na sa kakayahang pabutihin ang kanilang sarili na halos walang tulong ng tao. Umaabot na ito sa puntong hindi na maaaring bumalik at kailangang pumreno na ang mundo bago maging huli ang lahat. Ang Anthropic naging gabay sa industriya, handang magsakripisyo para sa nakararami. Yun ang akala ng lahat. Papayag lang ang Anthropic sa malawakang paghinto ng industriya kung lahat ng pangunahing laboratorio sa iba't ibang bansa ay sabay-sabay na titigil sa ilalim ng mga patakarang maaring beripikahin. Hanggat wala pa nito, tuloy ang karera. Isang malinaw na kontradiksyon ito. Ang pinakamahalagang AI startup sa mundo ay malapit ng maging pampubliko habang nais nitong hikayatin ang mga gobyerno na magpatigil sa lahat ng kakumpetensya. Magiging hindi na matitinag na leader ang Anthropic sa industriya ng AI. Hindi ito hula, ebidensya mismo ang code nito. Kabanata 2, 80%. Noong Mayo 2026, mahigit 80% ng code na ginagamit sa sariling sistema ng Anthropic ay isinulat ni Claude, ang sariling AI ng kumpanya. Bago ilunsad ang Claude Code noong Pebrero 2025, mababa lang ang bilang nito. Sa loob ng 15 buwan mula sa halos walang code mula kay Claude, siya na ngayon ang pangunahing nagsusulat. Tumaas ang produksyon ng mga inhinyero ng Anthropic, ngayon 8 beses na mas maraming code ang nailalabas nila araw-araw kumpara noong 2024. Kayang tapusin ang 1 linggong trabaho sa isang araw. Ayon kay Jack Clark, naniniwala ang kumpanya na maaabot nila ang 100% AI-generated code sa 2026. Malapit ng AI ang magbuo ng sarili nitong code ayon sa babala ng mga ehekutibo ng Anthropic. Minabago nito ang papel ng mga inhinyero sa kumpanya. Kapag ang makina na ang sumusulat ng code, hindi na ang tao ang may akda. Nagiging tagasuri na lang sila. Hindi na mahalaga kung gaano kabilis mag-type ang isang tao, kundi kung gaano kabilis silang magbasa. Kung may pagpapabagal, laging hahabol ang mga kakumpetensya. Iyan ang gusto ng Anthropic. Pero bago yon, salamat muna sa sponsor natin, Incogni. Naranasan mo na bang i-search ang pangalan mo online at mas marami kang nakita kaysa inaasahan? Ang home address, phone number, email at impormasyon ng kamag-anak mo ay pwedeng mapunta sa people search sites at data broker databases. Kapag kumalat ang impormasyon, pwedeng gamitin ito sa phishing scams, identity theft, harassment o mas malala. Kaya sinubukan ko ang Incogni dahil madali lang simulan. Gumawa ako ng account, pinili ang personal na datos na ipapatanggal at binigyan ng pahintulot ng Incogni na kumatawan sa akin. Pagkatapos, si Incogni na ang bahala makipag-ugnayan sa data broker, mag-request ng pagtanggal ng datos, tumugon sa pagtutol at mag-update sa iyo sa proseso. Ang talagang gusto ko ay ang dashboard dahil parang totoo ang buong proseso. Nakikita mo talaga ang mga request na ipinapadala at natutuntun mo ang progreso habang tumatagal. Pagkalipas ng mahigit 1 linggo, mas madali mo nang makita kung gaano karaming trabaho ang ginagawa ng Incogni para sa iyo sa likod ng eksena. Mas mahalaga ito ngayon dahil sa patuloy na pagkalantad ng personal na impormasyon sa malalaking data breach. Pwedeng gamitin ang datos na yon para dawing mas kapani-paniwala ang scam na email, tawag at text.
Kamakailan lang nakatanggap ako ng isa sa mga text message na nagsasabing hindi raw maihatid ang isang package at kailangan kong i-click ang isang link para ayusin ito. At dahil talagang may inaasahan akong package, mas mukhang totoo ito kaysa sa dapat sana. Kahit isang profile lang ang matira, maaari pa rin magdulot ng panganib. May bagong custom removals feature ang Incogni sa Unlimited at Family Unlimited plan. Kung makita mo ang iyong impormasyon sa isang people search site, pwede mo itong i-flag at privacy agent ng Incogni na ang mag-aasikaso. Bisitahin ang incogni.com/TIS at gamitin ang code TIS para makakuha ng eksklusibong 60% diskwento. Iyan ay incogni.com/TIS, code TIS para sa 60% diskwento. I-click ang link sa ibaba para alisin ang iyong personal na datos gamit ang Incogni. Kabanata 3, ang loop. Lumitaw ang maraming alalahanin sa pagpapatupad ng AI mula nang ipakilala ito, lalo na sa bilis ng pag-unlad nito. Sinusukat ng meter kung paano nagiging banta sa lipunan ang mga AI system. Sa isang pag-aaral, nagtanong sila ng simpleng tanong: gaano katagal matatapos ng AI ang gawain bago magkamali? Simula 2011, sinubukan nila ang ilang frontier model at may natuklasan silang pattern. Payang gawin ng mga modelo ang mas mahabang gawain, halos doble ang kapasidad kada 7 buwan. Nagpatuloy ito ng 6 na taon at lalo pang bumilis. Sabi ng bagong tantian ni Meteor, 4 na buwan na lang ang pagdodoble mula 2023. Sinuri ng AI Digest ang datos at mungkaing kaya ng AI agents gawin ng isang buwang gawain pagsapit ng 2027 kung magpapatuloy ang bilis. Walang hangganan ito. Dati, hirap ang mga sistemang ito sa ilang minutong gawain. Ngayon, kaya na nilang gawin ang trabahong isang araw para sa human engineer. Kung magpapatuloy ang ganitong bilis, aabot na ito mula mga araw hanggang mga linggo at kalaunan mga buwan. Noong Abril 2026, ayon sa Anthropic, gumawa si Claude ng 800 plus na pag-aayos na nagbawas ng isang klase ng system errors ng hanggang 1,000 beses. Maaring abutin ng ilang kaon para sa isang human team na malutas ang ganitong bagay. Sa loob ng isang buwan, nagawa ng modelo ito. Sa sapat na computing power, kaya ng sistema magdisenyo at gumawa ng sarili nilang makina, kaya hindi na kailangan ng tao. Nagbabala ang Anthropic, ngunit milinaw nilang hindi pa ito nangyayari at hindi tsak. Gayunpaman, sabi nila, posible itong mangyari ng mas maaga kaysa inaasahan ng karamihan. Kung gumagawa ng kapalit ang modelo, kailangan ng industriya ng rulebook na magtatakda kung kailan magpatuloy o tumigil. Mayroon na nito ang Anthropic. Kabanata 4, ang trigger. Ang responsible scaling policy ay parang babala na dapat malaman ng lahat. Simple lang ang ideya nito. Kapag sapat na makapangyarihan ang AI model para maging tunay na mapanganib, dapat magdagdag ng proteksyon. Tinatawag ito ng Anthropic na capability thresholds. Nagsimula ang Oktubre 2020 na polisiya sa mga malinaw na panganib, chemical, biological at nuclear na sandata. Dagdag pa rito, nilalagay ng polisiya sa Autonomous AI Research and Development ang AI na kaya magsariling AI research na halos walang tulong ng tao. Kung malapit nang umabot ang modelo sa linyang iyon, imbes na agad itigil, mas mainam na magsagawa ng masusing pagsusuri at gumawa ng mas matibay na pananggalang. Sa madaling sabi, naglatag ang kumpanya ng sistema para tugunan ang posibilidad na ang AI ay magpaunlad ng kapwa AI. Lumampas pa ito sa isang internal memo. Muntik nang may sabatas ang ganitong ideya. Sinubukan ng California na ipatupad ito sa buong estado tulad ng ginagawa ng ilang kumpanya. Nakatuon lang ito sa pinakamalalaking modelo, yung mga nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong para sanayin at hinihingan sila ng mas mataas na pamantayan. Ibig sabihin nito ay mas marami safety checks at external na pagsusuri. Ang paglabag sa patakaran ay may mabigat na multa, 10% ng training run at 30% para sa paulit-ulit na paglabag. May mga tumutol at nakita ng mga kritiko ang pagkakataon. Nagbabala ang venture firm na Andreessen Horowitz na hindi lang sa malalaking kumpanya titigil ang mga patakaran. Sa paglipas ng panahon, sinabi nila na maapektuhan nito ang mga startup at magiging pabigat sa maliliit na developer. Ang dahilan ay ang gastos. Pinakamabigat ang papeles, audit at legal na pananagutan sa mga kumpanyang maliit ang pondo. Ang 10 hanggang 30% multa sa training run ay maliit lang para sa $1 trillion na kumpanya, pero para sa startup, katumbas na nito ang buong negosyo. Ang mga patakaran ay mangangailangan ng isang nakataladang grupo ng mga espesyalista para magbantay sa mga modelo. Tanging ang mga kumpanyang may pinakamalalaking pondo lang ang kayang tustusan ang gastos na yon. Hindi naging batas ang panukala sa California. Vinetoan ito ni Gobernador Gavin Newsom noong Setyembre 2024 pero hindi ito tuluyang nawala. Laging bumabalik ito sa iba't ibang anyo sa ibang estado at bansa. Samantala, nananatili ang responsible scaling policy ng Anthropic.
Kapag nagtakda ng patakaran ng kumpanya, nagiging pamantayan ito na kailangang lampasan ng iba. Kabanata 5, ang hagdan. Noong Mayo 2026, umabot sa 47 bilyon ang kita ng Anthropic. Sa pagtatapos ng 2025 na bilyon na lang ito, inaasahan ng Wall Street Journal ang 130% dagdag na magpapakumita sa kumpanya sa unang pagkakataon. Makikita ang mga numerong iyon sa halaga ng kumpanya na noong Setyembre 2025 ay 183 bilyong dolyar. Noong Mayo 2026, umabot ito sa 965 bilyong dolyar, mahigit doble ang itinaas sa isang quarter. Imilalagay nito ang kumpanya sa antas ng Tesla na umabot ng 16 na taon bago nagkakahalaga ng 1.5 trilyong dolyar. Ang Anthropic ay nagsimulang kumita wala pang 3 taon nang nakakaraan at mula noon, higit 10 beses na lumago taon-taon ang kita nito. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagbagal ng AI sa buong mundo ay pabor lang sa isang kumpanya. Hindi aksidente ang tiempo ng paglalatala at babala sa publiko. Saktong umaangat ang Anthropic na yon. Kabanata 6, ang MOAT. Ipinapakita ng ulat ng Anthropic ang bilis ng mga pangyayari at iminumungkahi na dapat magtulungan ang mga nangunggunang laboratorio sa pagsulong ng pag-unlad. Sa praktika, ibig sabihin nito ay ang mga kumpanyang nangungguna ay tumutulong magtakda ng mga limitasyon para sa lahat ng sumusunod sa kanila. Ang pinaka-advanced na mga sistema ang nagiging bagong pamantayan na kailangang abutin ng iba. Pero ang pamantayang yon ay hindi mula sa neutral na posisyon. Sinasalamin nito kung nasaan na ang mga nangunggunang kumpanya ng AI sa puntong yon. Hindi ito argumento ng iilan lang. Galing ito sa matataas na personalidad sa industriya. Si Yann LeCun, AI Chief Scientist ng Meta at Turing Awardee, ay isa sa pinakamaingay na kritiko. Nababahala siya na pinalalaki ng mga kumpanya ang panganib ng AI para pilitin ang mga regulator na higpitan ng ilang modelo. Matapos ang pag-aaral ng Anthropic tungkol sa paggamit ng kanilang sistema sa cyber attack na halos walang partisipasyon ng tao, ginamit ito ng US Senador bilang ebidensya para humigpit ang AI laws. Matindi ang sagot ni LeCun. Sabi niyang napapaikot lang ang kritiko at nagbabala na ang mga pahayag na nakabatay sa takot ay maaaring humubog sa regulasyon sa paraang magbubukod sa mas maliliit na kalahok. Si David Sachs, AI investor sa Washington, ay inakusahan ng Anthropic na ginagamit ang takot sa panganib para impluwensyahan ang regulasyon pabor sa kanila. Kapag ang regulasyon ay based sa pananaw ng malalaking kumpanya, napipilitan ng iba na sumunod sa pamantayang hindi nila nilika. Maaring suportahan ng Frontier Lab ang mga limitasyong nalampasan na nito. Hindi kaya ng maliliit na laboratorio at independenteng mananaliksik, pero hindi rin ito kasimple. Inamin ng Anthropic na kailangan ng sabayang aksyon mula US, China at iba pang malalaking AI na bansa para sa pandaigdigang paghinto, isang hiling na baka hindi mangyari. Sa ngayon, wala pang kailangan tumigil. Nauwi ito sa panawagang pagpipigil sa isa at pagpapabilis sa kabila na sabay umiiral ng hindi nalulutas ang isa't isa. Kabanata 7, ang paglaban. Hindi lahat sumang-ayon sa panawagan ng pagginto at matindi ang pagtutol mula sa open source na bahagi ng industriya. Sa loob ng maraming taon, inilalabas ng Meta ang kanilang pinakamahusay na modelo ng libre kaya't kahit sino ay maaari mag-download at gumamit ito. Daang-daang milyong beses nang na-download ang mga laman na modelo at direkta nang ibinabatay ng ilang kumpanya ang kanilang mga produkto sa mga ito. Ito ang bersyon ng AI Open Source Camp, mga modelong bukas gamitin at baguhin ng kahit sino, hindi nasa likod ng paywall. Ang paghinto ay parang ekonomikong digmaan, hindi proteksyon. Gusto ni Yann LeCun ng kabaliktaran. Sabi niya, hindi nakakatulong ang pagreregula ng AI research kaysa sa mapaminsa lang gamit nito dahil nakabase ito sa maling ideya ng mga panganib ng AI. Mas inaalala niya ang magiging epekto sa open source AI kapag nilimitahan ng access o nagtakda ng risk threshold dahil mas mahihirapan maglabas ng open model. Ang pagtutol ay hindi lang tungkol sa karapatang magpamigay ng software, kundi pati sa pagpigil ng harang sa pagitan ng ilang kumpanyang kayang sumabay sa bilis at ng iba pang hindi kaya. Kapag naisama na sa pandaigdigang patakaran ang ganito, bihira na itong mabawi. Kabanata 8, ang shockwave. Sa ngayon, ito ay tungkol sa Anthropic code, pero mas malawak pa ito. Maapektuhan ang lahat pati sahod. Inamin ng Anthropic na hindi na kalamihan ng code nila ay gawa ng mga inhinyero. Ire-review nila ito at kapag naging pamantayan sa industry, babagsak ang lakas paggawa, lalo na ang mga trabahong nasa ibaba ng hagdan. Ang gawain ng junior programmers ay palaging dami at halos walang dagdag gastos sa bawat code na idagdag. Sinara nito ang industriya kaya hindi na makakapasok ang buong henerasyon ng programmer at inhinyero. Sinubabaybayan ng Stanford Digital Economy Lab ang totoong datos ng mga employer hanggang 2025 at nakakabahala ang mga ebidensya.
Para sa mga programmer edad 22, 25 bumaba ng 20% ang trabaho mula 2,022 peak. Tumaas naman ang manggagawang lampas 30 sa parehong posisyon. Binabawasan ang entry-level jobs sa buong industriya. Hindi tumanggap ng junior hires ang Salesforce sa loob ng isang taon. Kalahati lang ng 2,021 ang bagong graduate na kinuha ng Google at Meta. Mahigit 140,000 na ang natanggal sa trabaho sa tech sa unang buwan ng 2026, mas mabilis ng halos 40% kumpara sa parehong panahon noong 2025. Dumarami ang kumpanyang gumagamit ng AI bilang dahilan. Hindi na kayang baligtad ang mga naganap kahit tumigil o bumagal. Kahit tumigil bukas ang AI company sa pag-train ng bagong models, nandyan na ang tools. Magpapatuloy pa ring magsusulat ng code si Claude Code. Patuloy gagana ang mga AI agents sa libu-libong kumpanya, mahalaga dahil ramdam na ang epekto sa ekonomiya. Hindi na tanong kung papasok ang AI sa trabaho dahil nandito na ito. Ang tanong ay hanggang saan aabot ang kasalukuyang sistema bago dumating ang susunod. Hindi na maibabalik ang mga modelo ngayon, nandito na sila. Kabanata Siyam, ang bagong DNA, hindi maikakaila ang pagyusbong ng AI. Tumatanggap na ang AI system ng mas mahahaba at komplikadong gawain. Si Anthropic ay iniaasa na kay Claude ang coding tasks at ginagawang tagasuri na lang ang tao. Kahit pa magkasundo ang pinakamalalaking laboratorio na itigil ang pagsasanay ng mas malalaking modelo, magpapatuloy pa rin sa pagtatrabaho ang mga sistemang meron na sila. Patuloy silang magsusulat ng code at tutulong sa paggawa ng susunod na henerasyon ng mga kasangkapan. Dahil dito, naging kakaiba ang usapan. Ang kumpanyang nagbabala ay siya ring nagpapakita ng bilis ng pag-usbong ng teknolohiya. Ang parehong pananaliksik na nagbababala rin ang sumusukat sa bilis ng pag-unlad. Maaring may pandaigdigang kasunduan o wala, pero gumagawa na ng susunod na henerasyon ng AI ang AI. Ang kinabukasang pinagtatalunan ng mga tao ay hindi na lang basta nasa hinaharap, narito na ito. Lalong lumalaki ang problema sa AI sa bawat araw na lumilipas at hindi lang ang publiko ang nababahala. Nagsisimula nang maramdaman ang presyon sa mga pasilyo ng Silicon Valley. Alamin kung ano ang nangyayari at kung bakit umaalis at nababahala ang mga AI researcher habang umaalis sila. O panuorin mo ito.